Isang magandang araw po sa inyo pong lahat. At thank you po na tayo po ay nagkasama-sama po muli. Pwede ko po kayong pag-pray. Lord, salamat po na sa araw na ito ay may mga nakasama po kami. Lord, and thank you for your word. Nawa Panginoon ay hindi lang po kapulutan ng aral, kundi hamon, kalakasan at biyaya. Panginoon, tulungan niyo po kami sa araw po na ito, lalo na po sa amin pong buhay, mga hamon, at paglilingkod. Marami pong salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayon po ang ating pong verse ay magmumula po sa Isaiah 21:11, the watchman of the night. Ano po? The watchman of the night. Napakaganda po ng verse na ito at ang sabi, the burden of Duma, he called it to me out of Seir, watchman, what of the night? Watchman, what of the night? Ano po? Ang watchman po ay napakahalaga lalo nung panahon na ito dahil sa pwede silang lusubin katulad nung paglusob kay Bin Laden, paglusob doon sa mga terorista, no? Laging mabilisan at sa gabi kasi alam niyo yung surprise attack. At ito po ay talata na kung saan ipinakilala yung possible na mangyaring problema at paglusob para sa land of Moab. Ano po? And alam nyo, ang dami-dami po sa Bible na ganyang pagkakataon. Kaya ang Diyos ay naglagay ng watchman o tagapagbantay. Alam niyo po, ang mga anxiety at mga biglaang problema ay parang katulad niyan. Kaya number 1, the long night of anxiety. Kaya ang tanong po, handa po ba tayong humarap sa mga biglaang problema? Alam niyo po, may tatlong bagay po tungkol po sa problema, mga pagsubok. Yung mabigla ka, yung hindi ka handa, yung may kasamang paggastos na hindi ka rin nakapag-ipon o hindi ka talaga ready. Kaya po mga minamahal, ngayon pong araw to, let us be reminded that praise God dahil may mga pagpapalang spiritual at pagpapalang binibigyan ng Diyos na kailangan natin i-consider. Number 1, yung ikaw ay malusog at hindi ka binibigla ng kasakitan. Number 2, yung ikaw ay panatag at simple ang buhay, hindi ka binibiglang paalisin sa iyong tahanan o sa iyong tinitirahan. O bigla-biglang nagkaroon ng gera at tagutom. Nung pandemic, buhay pa rin tayo. Kaya ating pong tandaan, totoo po ang sinabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart. At the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang sabi po ho ng Biblia ay all things work together for good, Romans 8:28. But in Proverbs chapter 3, verse 1, for length of days and long life, if we have the promises of God's word, lagi natin binabasa ang salita ng Diyos. No? Long life instead of long night of anxiety. John 10:10, life and abundant of life. Kaya po, ano mang mangyari, pwede po mangyari sa atin ng dark night of tragedy. Dito po sa lugar na ito ng Biblia, sa nabasa natin sa Isaiah 29 verse 11, possible po ang mga biglang trahedya. Alam ko po na maliligalig tayo at alam ko pong masakit. Pero tandaan niyo po, sabi ng Diyos, come unto me and all ye that are heavy laden. Sa Luke 6:38, ask and it shall be given. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 hanggang 8, God is able to make all grace abound toward you. The glorious night of salvation. In Matthew chapter 4, tinukso po dyan ni Satanas ang Panginoon. It is like the problems that we have, no? Biglang-bigla rin. No? Pero ang linaw po doon that ang sabi ng Biblia, dumating si Jesus na siyang liwanag mula tayo sa kadiliman para sa kaliwanagan. May tatlong bagay po doon. Number 1, yung kasalanan ay madilim. Number 2, yung buhay mismo ay madilim. Yung Holy Spirit ng Diyos na wala sa atin ay madilim. Walang love, joy, and peace. At pang-apat po na kadiliman po ay yung pagtungo po ng impyerno sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo. Pero salamat po, merong laging kaligtasan.
Ang Israel po ay nakaranas din ng matinding kapighatian nang sila po ay nakupkop at nasakop. Pero sa time ni Nehemiah at Ezra, this is a special opportunity. Ang Diyos ay laging may pagliligtas. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Yung pong nangyari kasi yun ay dahil judgment na ng Diyos sa paulit-ulit na kasalanan ng mga tao. The glorious night of salvation. The watchman of the night. Nawa po mga minamahal, maging mapagbantay po tayo, mapag-asa sa Panginoon, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Tayo mga watchman ng ating pamilya. Maraming salamat po at ito po si Pastor Paul Borham nagsasabing salamat po. Nandyan ang Panginoon, the eternal watchman of the soul. Naabantay po siya, sabi ng Proverbs, He pondered all our